nandito pa rin kami sa campground. Ayun o, nagigising namin lahat. Ayan, malamig, kaya nagpapainit sila dyan. At ako ay magre-ready na dahil magka-tricycle driver na naman ako. Tsaka eto, luluto sila ngayon. Malamig. Diyan pala ako natulog kagabi, yan sa taas. Supposed to be yan kami sa baba. So nakipagpalitan sila. So may mga babae dyan sa baba, kami mga lalaki dyan. Experience ko natulog sa taas, okay naman, hindi naman ganun kalamig. Kasi mainit yung katawan ko eh. I'm hot, you know that. Hindi, kagabi malamig siya dito sa labas. Pero pag doon, okay lang, hindi siya may ganun kalamig. Si Joseph, may kaaway kagabi, umiiyak habang natutulog. Maganda ang weather ngayon. Ayun oh, maganda ang weather. Hindi katulad nung dumating kami dito, makulimlim. At ito pala, ito maganda dito sa campground namin kasi yung bundok nandyan. Hindi kasi kita eh, medyo malayo yun. Bundok yan, pagandang bundok yan pag nakikita. Tapos sa likod niyan may river. Yun lang muna at mag-ready muna kaming kumain at magkape. Tingin, kita nyo naman, may muta pa ata ako. Tapos walang suklay, walang ligo-ligo. Walang ligo-ligo, hindi pa kami nakakaligo, grabe. Kain na muna tayo, agahan. Oras ay alas 10 ng umaga. At habang kumakain kami, dito kami sa may dyan kami kakain. Tawagin ko na muna yung alaga kong uwak at ipakita sa inyo itong lugar kung saan kami nag-camp. Pag tinitingnan ko yung mga bundok na yan, yung parang kalbuton sa taas niya, matataas tong mga bundok na to, matataas, sobrang taas. Grabe. Tapos yung iba pa nga, talagang sakop na ng clouds eh. Yung natatakpan na ng clouds. Pag tinitingnan ko sila sa personal, grabe, ang ganda. Sobrang, hindi ako mapakali, hindi ako matigil na kasabi ng ganyan. Kasi sa picture o kaya sa video, pag napapanood nyo to sa video, parang lang, okay lang siya. Pero pag nakita mo personal, grabe, napakaganda talaga. Siguro kung malakas-lakas pa ako, makakakayanin ko rin, pipilitin ko rin mag-hike ng mga ganyang bundok. Anyway, nagre-ready na po kami at meron pa kami mga activities, mag-bike, tapos magpa-paddle board. Susubukan ko mag-bike dito. Hindi pa ako nakakapag libot-libot dito eh. Libot-libot. So, subukan din natin. Ayan, nagliligpit na po kami. Natanggal na namin lahat ng mga gamit-gamit. Last marshmallow. No. Tapos natanggalin to. Ayan. Papunta tayo dito sa may isang ba ako dumang kanina? Dito ba? Hindi, mali yata yung dinaanan ko. Doon sa kabila. Ano yun nagpunta ako rito. Dito ako umiihi eh. Tapos ayan no, ang ganda. Batis Creek, kumbaga. Dito na lang ako magbibihis kasi wala kaming bihisan eh. Meron pero malayo. Tsaka tao naman dun kasi yung washroom nila. So dito malayo na, hindi nila ako makikita. Dito na ako magbibihis. Wala nang ligo-ligo talaga. Brush na lang. Pwede rin naman maligo dito, kaso lang yung oras. Sarap sana maligo dyan, malamig yung tubig eh. Tsaka running water yan. Kailangan namin magmadali kasi marami pa kaming activity na pupuntahan. Kailangan po namin patayin yung baga bago umalis ng site kasi mahirap na. Magka-create ng sunog kasi dito forest. Uso pa naman dito hindi uso pero
Yeah. Maraming nangyayari. Wildfire. Wildfire season. Oo. Kaya kailangan bago umalis talagang siguro ding wala ng bagayan. Lahat ng basura kailangan itatapon. Kasi sabi nga nila, let's protect the nature. Ayan. So itong basura na to, dadalhin namin yan. Hindi namin iiwan dito yan. Ayan. So always check kung merong basurang maiwan kasi hindi pwedeng may basurang maiwan dito. Tatawagan ka ba? Kasi naka-register yung number mo dito, di ba? Hindi ka nila tatawagan. Ano ba? Ipapain ka na lang. Ay, papay. May darating na lang na sulat sa bahay mo for ano. Yung fine, Vandalize. vandalize. Kung sakaling magkakamp kayo sa mga kahit saan siguro, ewan ko, dito sa Alberta ganun yun eh. So, kailangan i-check nyo, double check nyo kung may mga kalat, lalo na plastic. Hindi pwede yun. Ganun yung sistema dito para ma-maintain yung kalikasan dito. Kasi napakaganda dito. Okay, bye-bye! Bye-bye! Ingat! Yun, tatapon na po yung basura. Papunta po sila sa Spruce Grove. Bye-bye! Kita-kita lang sa bahay! Kailangan itapon yung basura. And dinoble check namin lahat kung may basura pang natira. Siguro ako na lang natitirang basura dito. Paalis na kami, ready to go na para sa next adventure. At makikita nyo, talagang walang naiwang mga gamit o kalat. Tsaka, bye! Thank you sa pagkakamp! Bye! Bye! Wait lang, parang naiwan ako ah. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. Nandito na po kami sa town ng Canmore. At grabe. Ang ganda. Always ko naman sinasabi yan, grabe. Pupunta po kami, magpe-prepare lang po kami. Tapos mag-a-adventure na kami, magbabike kami papuntang Banff. Ayan. Kung titingnan mo talaga, kung sa highway hindi mo makikita yung mga magagandang bahay dito. Sobrang ganda ng mga bahay dito. At hindi ko akalain ganito kaganda dito. So ang bahay pala dito ay worth 7 to 800. Minimum 7. Si minimum 7 Pataas. ang isang pataas ang isang bahay dito pag papagawa or bebenta ganun. Pero hindi ka makakakuha dito ng bahay kung hindi ka residente ng mga ilang taon kaya? Sa tingin mo 2 years? 2 years. You need to prove it na Oo. residente ka. Dito sa lugar na to sa Canmore o kaya sa Banff ganun. So mahal, grabe. Mahal ng bahay dito. Syempre, ang lugar majestic, 'di ba? Mga tourist spots, kumbaga park talaga. Ang daming napalibutan kasi ng ng bundok eh. So parang sa sa Baguio, eto. Parang Baguio to. Hindi nga lang malamig siya. Actually alauna na to. Pero naglalakad kami sa ilalim ng araw na mainit na to pag sa Pilipinas, pero dito sa akin lang okay lang. Ang ganda ng paligid dito. Kaya mahal. Talagang tong lugar na to. Worth it. Ang dami na. Ah. May activity ko, winter. Uh-huh. Ito. Okay. Kasda. Nandito tayo ngayon sa tinatawag na lang Engine Bridge. Ayan, ito yung bridge. Mukhang may magdadive pa. Pakaganda rito ah. Tapos meron pang mga nag-mimingwit. Halatang luma ni.
Luman-luma na yung pagkagawa ng engine bridge yan. So yun yung engine bridge. At tapos, ewan ko kung anong engine yan. Kaya tayo sa may bridge ngayon. At tingnan natin kung gaano ka ganda. Malit siya, hindi siya ganun ka wide. Isang sasakyan lang kasya. Yan. Magandang mag-bike dito. Kung makikita mo, dyan kita pa rin yung mga bundok eh. Sightseeing pa rin ang mga bundok dito. Ayan. Grabe. Tapos yan. Maganda maglakad-lakad dito pagka umaga, di ba? Tapos ayun, may mga nagpi-fishing. Masarap maligo kaso dyan lang sa gilid. Huwag ka lang pumunta sa gitna kasi malakas ang malakas yung agos, yung current ng tubig. So kanina may pumunta siya doon sa gitna, medyo halos matangay na siya. How cold is that? Etong mga nakikita ko na to, ini-storage ko na sa aking memory. Dito sa aking utak. Ayan. Ewan ko lang kung may makikita kong ganito sa Manitoba eh. Dito sa Alberta talaga makikita. At saka BC. So etong mga bundok na to, mas marami rin yata sa BC. Naghati yung BC tsaka Alberta, naghati siya. Tinatawag nila the Rockies. The Rockies. Nandun yung mga bundok. So, kalahati ng Alberta, kalahati ng BC. Nasa sakupan nila. So, nag-share sila. Ibig sabihin, marami pang bundok. Kumbaga sa Pilipinas to, nandun tayo sa Cordillera. Ayun, sa Cordillera. Pero, mas marami pa. Ito, mas mataas to, mas matirik to. Mas matataas yung mga bundok. Kasi wala pag taas na nila, kalbon eh. Hindi na umaabot yung mga punong kahoy dun eh. Hindi na Kasi, kaya. dito? Oo. Kasi mga bato yan eh. Hindi yan talaga. Hindi lupa, mga bato. Hindi talaga tinutubuan. Hi! Kaya ganyan ang mga formation nila, mga bato. Maghahanap kami ng re-rentahang bike kasi kulang yung bike na dinala namin kasi wala nga akong bike, di ba? Dito kami magre-renta ng bisikleta para sa akin at para kay Luna rin. So ayan, Randell Mountain bike rental. Yeah, you're welcome. Thank you very much. Have a good day. Same to you. Can I try it first? Yeah, try. Yeah. So ito, titingnan ko. Smooth naman siya. So ayun mga tropa, simulan na natin mag-bike at tingnan natin kung saan tayo makakarating. Baby, you